Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Bakit nga ba may mga tao na nagloloko na sa relasyon, nagchi-cheat na, pero ayaw umalis, ayaw makipaghiwalay sa asawa, pero ayaw din namang bitawan ang kanyang kalokadidang o kabit? So, bakit nga ba ganyan ang nangyayari? Isipin niyo, 'di ba? So, kung gusto niyong, maliwanagan, malaman ang dahilan, manood ka. So, diretso na tayo. Umpisahan muna natin doon sa parte na bakit niloloko mo na yung asawa mo, pero ayaw mo pa ring umalis diyan. Bakit nananatili ka pa rin sa relasyon na 'yan kahit nangangabit ka na? So, eto yung isang dahilan diyan, eh, yung mga praktikal na dahilan talaga. Alam niyo kasi iba pa rin ang perks at, mga nakukuhang mga benepisyo kapag ikaw ay buo pa rin yung pamilya mo, yung marriage mo, okey? Mas madali ang mga bagay-bagay kaysa doon sa may problema na sa marriage, okay? Mas mabusisi, mas mahirap kumilos. Sa mga lakaran pa lang ng mga papeles, marami na ang magbabago diyan, okay? At isa ring dahilan diyan, siyempre, yung mga ari-arian, mga pera, mga pinagsamang mga wealth na meron sa inyong pamilya, okay? Lalo na sa mga big time na mga tao, mga negosyante, mga politiko, yung mga matataas sa society, iba pa rin ang nakukuhang benefits kapag buo ang marriage, okay? Kaysa doon sa sira na. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit may mga tao na lantaran na may kabit. Alam din naman ng asawa niya na mayroon siyang iba sa labas. Pero bakit hindi nagrereklamo? Bakit nananahimik? Kasi sa mga ganitong dahilan, okay? Minsan, iniisip na lang, okay na, basta umuuwi ka sa akin. Gano'n yun eh. Sobrang practical na ang kanilang mga mindset pagdating sa ganitong mga bagay. So, isa pang dahilan diyan ay yung, siyempre yung kahihiyan at panghuhusga ng ibang tao. Alam naman natin na pagdating sa ganito, hindi maiwasan yung mga tao ay, pinag-uusapan ka. Makakarinig ka ng mga masasamang mga panghuhusga sa iyo. Siyempre damay na rin yung pamilya mo, okay? Kung may mga anak kayo, sila pa yung madalas nabubuli dahil sa mga ganitong mga kalokohang pinaggagawa mo, okay? Eto pa ang isang dahilan, yung, takot masira ang pamilya, 'di ba? Kalokohan naman yung ganito. Ayaw mong masira ang pamilya mo, pero ikaw mismo yung gumagawa ng mga kalokohan na dahilan para masira. Eto pa yung, pinanghahawakan na papel. So, 'di ba, napakarami yung, nandoon pa rin sa relasyon dahil sa kasal, dahil sa mga pangako na nangyari sa kasalan. So, kahit, nagloloko na parehas yung, dalawang mag-asawa, nandun pa rin sila nagsasama dahil lang sa kasal. Para sa akin kung ganyan lang ay wag na kayong maglokohan, better go separate ways kaysa ano yun, bastusan na lang, wala ng respeto. So, ayan po sa parte ng asawa. So, doon naman tayo sa part ng kabit, okay? Bakit nananatili sa kabit? Ito yun, yung pinakadahilan diyan, okay? Siyempre bago yun. Lahat yata ng tao gusto ng bago, bagong relasyon. Kasi pakiramdam niya nandoon yung kilig, nandoon yung sobrang excitement, napaka-thrilling. Yung pakiramdam nakakaiba, nararanasan niya doon sa kabit, okay? Siyempre bago yan, walang pinagkaiba yan doon sa bagong saing na kanin, 'di ba? Yung mainit-init pa, ang sarap kayang kumain ng gano'n. Napaparami ka talaga ng kain kasi mainit pa.
malambot, ang sarap papakin. Gano'n ang pakiramdam pagdating sa kabit. Kaya sigurado na mahihirapan niya itong bitawan. Madalas pa nga, doon siya talaga nag-i-stay kasi naa-addict siya sa pakiramdam na yun. Okay? Eto pa yung pakiramdam na espesyal. Okay? Espesyal talaga. Kasi nga, bago eh. Lahat naman tayo kapag bagong bili, bagong cellphone, bagong sasakyan, bagong damit, aba, iniingat-ingatan natin yan. Yan yung paborito nating ginagamit. Di ba? Hinihimas-himas, pinupunas-punasan, laging tinitignan, dahil pakiramdam mo napaka-espesyal. Ganon ang turing nila sa kabit. Eto pa, yung takot maiwan o maging mag-isa kapag umalis siya doon sa asawa niya. So, syempre, saan siya pupunta? Eh, di doon siya pupunta sa kanyang other woman, other man, o kabit. Okay, ganun yun eh. Ayaw nila na kapag umalis sila doon sa isa, wala na silang mapupuntahan. So, nandoon lang lagi yan. Parang spare tire yan eh. Reserbang gulong na kapag na-flat, pwede pa ring tumuloy ang buhay, umusad ang buhay dahil may reserba. Okay? Ganon ang turing niya. Hindi siya masasaktan, hindi siya mahihirapan. Kumbaga, tuloy lang ang buhay. Sarap pa rin ng buhay niya kasi nandun si kabit. At ito pa ang isa sa mga talagang hirap niyang umalis doon sa kanyang kabit. Dahil karamihan, madalas, ang mga kabit, mga agresibo ang mga ito. Pagdating sa relasyon, sa intimacy, talagang ang mga ito ay ginagawa ang lahat para sa'yo. Pasasayahin ka, sasamahan ka lagi, sineserbisyuhan ka, laging nakakapit sa'yo, ibinibigay yung gusto mo. Literal na pinapaligaya ka. Kaya hirap na hirap siyang iwanan yung kabit dahil sa ganitong mga nararanasan niya doon sa kabit. Okay? Ganon naman talaga ang papel ng mga ganito eh. Ibigay yung magpapasaya doon sa tao. Okay? Kaya talagang naa-addict ang mga ito doon sa iba. Okay? Hirap nila itong bitawan. 2,000 years later. So, ayan lamang ang maiksing pagpapaliwanag. Although ito ay pwedeng pag-usapan, maghapon magdamag, lalo na kapag may kumpulan, di ba? So, ladies and gentlemen, ano naman ang inyong mga masasabi sa ganitong sitwasyon?